Anyway, so yun lang yung kay Vice Ganda, no. Ako tingin ko the best way. Tama yung agree ako dun sa ibang nagko-comment na we are in a democracy. Everybody can really say what they want to say. So mabubwisit lang talaga tayo, aasarin lang talaga tayo, ganyan. So even the distasteful na ginawa ni Vice Ganda, wala tayong magagawa, yun yung trip niya ganyan. Ngayon, kung gusto natin na maramdaman ni Vice Ganda yung yung lakas natin, the best way to do that is to really to boycott her, to boycott his products. Di ba, huwag na kayo bumili ng Vice Cosmetics, Diyos ko. Iba na lang. Anyway, I wanted to react on yung sa performance ni Vice Ganda. I'm not so sure kung nakita nyo na, pero nag-viral na siya Nag-viral na siya yung ni Vice Ganda. So parang concert niya abroad. Parang concert abroad yun no? Davao ka ma'am, kaunta durian, sabi ni Renan. Oo, wait lang. Ito yung performance niya. Tawag dito, tasteless yung joke, no? Concert po sa Pilipinas yan. Sa Pilipinas ba to? Hindi sa abroad yun, sa Araneta yan kagabi. Okay. Oo nga, oo. Sa Araneta pala siya. Araneta siya. Ayun. So, ang tawag dito, parang, maintindihan mo naman kasi yung mga, yung mga artista na nagpaparody, ganyan. But the situation of PRRD involves a lot of issues on legality, like respecting human rights, ganon, respecting the constitutional rights of PRRD, yung mga ganun bang etos. Jessica Soho level yung joke ni Kabayo, basura. I think it's worse pa nga kasi well, oo, to certain extent, kasi ito parang mas worse nga to kasi may may angulo pa to ng hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. 'Di ba, Vice? Hindi mo naman kailangan gustuhin si PRRD. Pero yung nangyari kay PRRD, alam nating lahat na may something na hindi tama doon. So, to make a joke about it, you are normalizing yung ginawang ganun kay PRRD. Diba? It's worse than I feel it's worse than the Jessica Soho joke Kasi yung kay Jessica Soho na joke, kumbaga parang pwede mo lang yun kumbaga parang syempre hindi natin i-discount yung feeling ni Jessica Soho, pero at the end of the day, if Jessica Soho would not take offense dun sa joke ni Vice Ganda, alam mo yun, walang magiging issue But of course, syempre, si Jessica Soho took offense dun sa fat joke nga na yun, ganon. So kaya talagang parang mali talaga si Vice Ganda doon. Talaga yon. But for this one, yung snide is legitimizing the injustices 'di ba? In our society. Ganyan, na para bagang hindi ang tawag dito, okay lang mang kidnap. 'Di ba? Okay lang mang kidnap, okay lang ganon. And I think si Vice Ganda dapat malikit na rin talaga, malagay na talaga sa tama niyang lalagyan Hindi magandang ehemplo sa lahat. Can't wait maging presidente si VP Sara. Walang pinagkaiba si Vice sa ibang kritiko na vlogger. Mannerism ni Miss Joey, pagkagat sa cheek. Gawin din natin joke yung nanay niya. Ewan ko lang kung hindi yan ngumaungaw. Totoo. Yes, bastos na bastos. Pag panahon natin gumante, please remember, no mercy. Sabi ni Ate Che. Insensitive masyado, baka binayaran yan para mag-joke ng ganon. Bastos lang level ni Vi. Sabi ni Choi Yunson. I think so too. I think yung ganon, hindi mo ipapasok yung ganong ka-risky na joke Not unless paid. And kung mapapatunayan na paid yun, na paid insertion, yung ganong klaseng joke ni Vice Ganda, I think it's even worse.
'Di ba? Kasi yung kay Jessica Soho, ano lang talaga kumbaga bad taste sa part ni Vice Ganda na parang ano ka ba, napaka-insensitive mo. But this one is political. This one is legitimizing what was done to PRRD. This one is enabling a system of corruption in the Philippines. So alam mo yun, I feel na ano to mas worse to do sa Jessica Soho level na joke 'di ba? And the Jessica Soho level na joke na ginawa ni Vice Ganda was really disgusting already. Napaka-disgusting na yun. Tapos ito, I think it's a few notch higher than that. More batos, more insensitive, ganyan. And, alam mo, it makes sense no kung sakali na parang paid siya to insert that joke dun sa concert niya. I felt na possible na ganun Kasi merong political end May political goal na illegitimize yung ginawa kay PRRD. Because that's the, that's how you legitimize issues Na they make fun of it, gawin nyo na lang joke. Tapos madidesensitize na yung mga tao dun sa injustice na nangyari. 'Di ba? Ayun. Ma'am, nag-rest back na lang yan sila, Vice Ganda, dahil employed siya ng ABS-CBN na napasara sa panahon ni Digong. Palaos na kasi si Vice, kaya sakay ng topic, sabi ni Shelala. Tingin ko rin yan kasi alam naman nila na kapag ginalit nila yung DDS, they're going to be talked about. So, alam mo yun, yung magkakaroon kasi sila ng clout whether positive or negative, basta nakanti nila yung mga Duterte supporter, yung mga Dutertista, magre-react. So they are really trying to parang provoke us para mag-react tayo ng mag-react sa mga ginagawa nila. And it is a clout for on their part na pag-uusapan si Sikat, ganyan. Bago ako magalit sa joke ni Vice, titingnan ko muna sarili ko kung wala ba akong nabanggit na masama sa iba, lalo na sa presidente, sabi ni Shakey's Ann. I guess that's fair na kung wala ka pa nasabing ibang ganyan etc ganun. For example, hindi mo ba dinaot si Pino, hindi mo ba dinaot si ganyan. But the thing is, pagka ikaw kasi normal na tao ka tapos bad trip ka sa presidente, nasabi ka hindi maganda, kahit sabihin na natin na insensitive or what, ganun. Hindi kasi tayo parehas ni Vice dahil si Vice has bigger platform. Therefore, Vice should be more responsible. 'Di ba? Mas maingat siya dapat sa sinasabi niya. Ganon. Yes, out of the blue kay Vice, bayad yan para pag-usapan siya. Sabi ni Eloida Samaniego. May darating din para sa kanya, wag sana sa pamilya niya. No joke din sila kay BBM, yung pagkangiwi-ngiwi ni BBM. Pero si MC ang gumawa. Why would Regine allow that? Kay Vice ba yung concert or kay Regine, sabi ni Mario Bautista? No idea. Teka, i-check nga natin ang very quick. Check natin ha. Ayan, wait. Vice Ganda. Super, silang dalawa, Super Divas yung pangalan ng concert. Super Diva. August 8 and 9. Ayan. So, dalawa sila ni, Regine Velasquez and Vice Ganda. Ayun. Pag di nakasuhan yan, gagayahin niya ng iba, parang maging normal na lang nagawain ng mga pinklawan, sabi ni Mudrang OFW. Tingin ko parang hindi na siguro yan darating dun sa kasuhan Kasi I don't think papatol naman. Kasi magkakaso dyan, if ever, ang aggrieved party dyan would be the family of PRRD. So, I don't think darating tayo dun sa puntong magkakasuhan or offensive lang talaga yung ginawa ni Vice. And I think if we want to put Vice Ganda in his proper place, ang masasaktan dun si Vice kapag binoykot siya ng mga DDS. Ganun. Parang after this, usually pagka may concert na ganito, nag-world tour to Yung meron pa siya mga event sa ibang bansa. Ganon. Ayun. So yeah, oo. Ako medyo sa part ni Regine dapat messy rin siya dyan kasi stage nila yun shared stage nila. He needs to feel the financial accountability for his statement, sabi ni Octavia. Correct. And kung matatandaan ninyo, dati meron din siya mga negative comments sa may mga negative comment rin siya kay PRRD noon. Pagkatapos nag-concert siya sa Dubai, tapos na-cancel yung concert niya sa Dubai kasi talagang na-high blood yung mga OFW sa kanya sa Dubai. Ganon.
dapat reaction natin is boycott his makeup line and products. Correct. Ang ano nga, dun sa page ni... Teka ha. Eto. Ang ano nga is... Ito yung mga products niya yung mga endorsement niya. Sante Bar Game Zone, CDO Fantastic Tocino, Lux Skin Beauty Talks, Shopee, Liana Oral Sunblock. Tapos brand own brand niya, Vice Cosmetics, Vice Comedy Club, which is a comedy bar, Vice Co Blockbuster. Wala rin pala siyang masyadong wala rin pala siyang masyadong endorsement. Vice Co Blockbusters Volleyball Team. Ayun. Konti lang rin pala. Yung CDO Fantastic Tocino, ayan, masakit yan. Tsaka yung Vice Cosmetics. Ayun. Di ba matanda na rin yan si Vice? Insensitive masyado. I think mga mga mid-40s or papunta ng 50s, ganun. Dapat may kalagyan ng mga ganyan. Ginagawa ng mga yan kasi sobra walang respeto. Oo. Tingnan natin if may comment ang mga Kanorian tungkol sa issue na to. Diyos ko. Kidnapping is a joke to him, sabi ni Light. Yun nga Kaya nga sabi ko, hi Doc Alisa, hello, hello. Kaya nga sabi ko, itong itong ginawa nito ni Vice is worse than the Jessica Soho joke. Kasi, ito ine-enable niya yung injustice Yung kay yung kay Jessica Soho, bad taste talaga niya. Parang ba naman yan? Sobrang yung kumbaga you offended someone in the worst way possible. Itong dito kay ginawa niya dito sa joke niya yung limited for DTS only, ganyan. Tapos may aside from the insensitivity, of course, hindi naman basta-basta na-offend ang mga Duterte, 'di ba? Hindi naman basta-basta na-offend ang mga Duterte. But the action basically tries to normalize kung ano yung mga ginawa kay PRRD na hindi okay lang yan, ganyan. O mga DDS, sundan nyo na si tatay nyo sa hig, ganyan. Pakulong na rin kayo doon. Ganun yung dating di ba? Ang pangit. Isa rin yan si Regine Pink. Oo nga Guess lang yata si Vice. Hindi Super Divas yung title ng concert nila Share sila ng stage. Share sila ng stage talaga. Even if ang excuse is scripted, they should have the decency to correct it. Sabi ni Ethan Production Studio. Oo. Ay, switch ka na sa showbiz, sabi ni Political Mama. Political yung content. Artista lang si Vice, pero yung ginawa niya is very political. Marami din naman ng bastos na sa presidente, ganun din si Vice President natin. Ang pinagkaiba ni Vice, artista kasi siya at sikat siya. Di tulad natin, nasa laylayan lang. Pwede naman magpatawan ng hindi na kailangan gumamit ng tao. Respect begets respect. Kung banda na lang si Vice, kung bastusin din yan. What was his comment ba? Parang minamak niya kasi, minamak niya si PRRD na nasa Hague. And natin, teka. I-play natin uli yung video. Ayun. So parang yung, 'di ba yung parang jet, yung parang popular na audio, 'di ba? Yung Jetstar, Jet to Holiday, yung Jet to Holiday, ganun. Bottom line yan, up until now, hindi sila makamove on, lalo na si Vice, sa hapdi ng pagkakasara nila na si PRRD ang tumitig at nagpalabas ng kababuyan ng ABS-CBN. Hello, Sara ako, 2028. Di na sila natuto sa joke ni Vong and Kim. Deserve. Ganda pa naman sana ng Vice Cosmetics. Shocks, di na ako bibili talaga. Ayun. Kasi ganito lang ang tawag dito, ganito lang yung situation. Si Vice Ganda is profiting from a lot of Duterte supporters. Kasi tawag dito, bibili ng products niya yung mga Duterte supporters So,
Ngayon, kung si Vice, babastusin niya yung market, parang Procter and Gamble lang yan. 'Di ba? Na parang, tangina ninyo, pinagkakitaan yung mga Duterte supporters, pagkatapos the least thing that you can do is irespeto yung mga Duterte supporters by being by being fair on issues like this. Hindi nyo naman kayo may kailangan kampihan eh. Wala naman nagsasabing mga Duterte supporter na, "Uy, Vice, kampihan mo kami." Kasi alam naman namin na anti-Duterte ka eh. 'Di ba? Pero yung fact na pinagkakakitaan ninyo naman yung mga Duterte supporters, pagkatapos babastos-bastusin nyo lang rin yung mga Duterte supporters. Might as well, iparamdam na lang rin natin sa kanya yung economic impact niyan. Kahit wala yan si Vice sa TV, bilyonaryo na yan. Kaya yung mga gusto magkaso sa kanya, ginawa niya patapon na lang yun. Malabo makasuhan yan siya. Samantala noon, kilig na kilig sa video message sa kanya ni PRRD nung birthday niya. McDonald endorser po siya, tama. Parang hindi na yata. Ayun. Ma'am Joey, napanood mo na ba yung Rappler about sa mga DDS supporters? Ano doon? Yung nasa Senate kami? Yes, wala po ako sa bahay. Nakapark po ako at meron po akong susunduin. He doesn't see it kasi as kidnapping, Joey. In their minds, PRRD deserves what happened. Sa mata nila, hustisya ang nangyari. Yeah. Probably yun yung and that is sad and that is likely the situation na hindi kasi nga nila nakikita na injustice yun. So kumbaga parang, or at least what they want to project is that hindi nga yun ayun ang gusto nila i-project na hindi nga yan hindi yun injustice, normal yun, ganyan. Yun yung gusto nilang i-promote. But let's say ganun yung situation na hindi nila nakikita. Again, part of your market are Duterte supporters, 'di ba? Part ng market nila ay mga Duterte supporters. The least thing that you can do is to respect the Duterte supporters. Kaya nga ako yung sa Procter and Gamble kasi ang ng iba doon, hindi, ang tawag dito, kawawa naman, wag niyo i-boycott kasi ang maapektuhan niyan yung mga employees, ganyan. Parang yung asshole doon mga employees eh. Yung nagmata-mata rin sa mga Duterte doon sa Procter and Gamble. Mga employees din yun eh. We really have to assert na parang pinagkakakitaan niyo kami. 'Di ba? When you sell your products, part of the buyers ay kami. 'Di ba? So, the least thing that you can, hindi naman namin sinasabi na kampihan nyo kami. Hindi naman namin sinasabi na dapat patronizing kayo sa amin. Hindi naman namin sinasabi, 'di ba? Wala namang ganoon na wala namang ganoon na eksenahan. Ang sinasabi lang is that huwag na kami bastusin, 'di ba? Takin na ninyo. Ayan. Hindi nga yan makuubra kay Liam Lerio si Vice Ganda. Ayun. Joey, offensive din yung kay Jessica, fat joke plus rape joke, bad taste. Oo, hindi, yeah, I said talagang bad taste talaga yung kay yung kay Jessica Soho. Talagang na yon. Ang pinopoint ko is that bad taste yung kay Jessica Soho. Bad taste yung kay Jessica Soho. Tapos ito, mas worse pa to. Mas worse ito. Ganon. Hindi ganyan makaubra ang dami ng issue kay Vice dati paman, pero mas yumayaman pa yan. Kaya talo talaga sila sa information. Imbes na mag-educate at mag-explain sa mga bagay-bagay, ginagawa nilang joke yung national. Damay pa DDS, sinabi ni Vice. Correct. Yung parang, kayo mga DDS, kayo lang libre lang to, papuntang Hague, ganyan. Mga DDS lang yung pwede, yung mga Pinklawan and BBM are not trying to be witty, no? Pink din kasi audience kaya ayun sila talaga nagkatuwaan. Nasa sa atin na lang yon kung mapapa-apekto tayo sa mga kabubuhan nila, sabi ni Nevermind. Correct, tama. Ayun. Pero ayun nga pinagtawanan nyo kami, ginagawa nyo kaming script sa mga stand-up ninyo, tangina, 'di ba? Di huwag natin bilhin yung produkto nila. Para maranasan nila kung ano yung 'di ba? Huwag natin bilhin yung produkto nila para maranasan nila yung bagsik ng wallet natin. 'Di ba? If they think na okay lang na gawin yung mga ganung bagay, they think na na justifiable yon, na ganun. Di paramdam natin na masasaktan yung wallet nila. Bayan for sure, nasa script yan. Ano ba ina-expect natin sa isang endorser ng sugal? Pera lang. Pinapangalandakan lang nila ang pighati at pagkabigo nilang mga asal imburnal. Democracy kasi kaya hayaan nyo na lang. Pag
Nategi ang nanay niya, doon na lang tayo bumawi. McDo, ano pa rin ba siya? Endorser pa rin ba siya ng McDo? Vice. Teka, check natin. What are the brand endorsement of Vice Ganda? Ayan. Tingnan natin ha. Kaya di kami nanonood ng mga Vice movie at show kasi namamahiya lang naman siya, nagpapatawa. Actually parang meron siyang meron siyang wit before eh. But I think sobrang parang as time goes by, force na yung mga pagpapatawa niya. Yung it's not funny anymore. Parang sobrang one trick pony rin siya eh, no? Sa YT channel ng Rappler. Galit sila pag tinawag sila ng he. Sa mga friends nga niya, wala rin yan respeto, kaya iniiwasan na yan ni MC at Lassie, na friend niya ng 25 years. May issue pa nga sa kanya na di ba? May issue kay Vice na meron siyang mga hindi kinikredit na mga joke writer. Ayun. So yun. Bello, CDO Fantastic, Food Soldier, Game Zone. Yun na nga. Parang wala na yung McDo. I think yung McDo dati pa yun. Hindi na yata siya, tapos na yata yung kontrata niya dun. Sana magawa ka ng kahit 30 minutes YouTube na ang topic ito. Maharlika fan. Actually marami na akong topic na ganyan eh. Marami na akong mga topic na ganyan sa Maharlika fan. Pero sige, i-try natin gumawa ng Tabatoyin ng tae, lalo na makeup ni Vice. Hindi, ang best nga dyan is, get back at Vice Ganda economically. Ganon. Ay, ayan, maliwanag na. Tingin ko na to. Ayan, maliwanag na. Yung nakapag-aral pa yan sa show nila, kala mo na, hi Miss Joey, saan punta mo? Ayan. Hindi, may iniintay na ako na dumating. May sinundo lang ako. Iniintay ko lang lumapag ang kanyang eroplano. Joey, ano masasabi mo sa gera na gusto salihan ni BBM labas sa China at Taiwan? Good luck to us. Sabi, open ko raw window ko ng konti. Ayan. Maingay kasi pagka binuksan ko eh. Ayan. Ipatayin ko na nga itong ko. Tingnan ko lang kung ayan. Ayan. Tingnan ko lang kung ayan, kung masyado maingay. Naingayan ba kayo? Hindi naman. Hi Joey, Channel 167 got arrested for estafa yesterday. Bukod pa ba to dun sa arrest na nangyari sa kanya last year? Na-arresto na yun last year eh. Si Channel 167. Hindi yata bakit dati pa yata yon? Dati pa yata yon. Na-arresto yan si Channel 167 last year pa. After nung EDSA rally, na-arresto yan. Ayun. Different case daw sabi ni Miss Yari. Latest issue niya, tinawag niyang demonyo hunter sila Christopher Min. Someone should stop him. Oo, naaresto siya kasi di nagnakaw, umutang hindi nagbayad. Talaga ba? Ayun. Anyway, so yun lang yung kay Vice Ganda, no. Ako tingin ko the best way. Tama yung agree ako dun sa ibang nagko-comment na we are in a democracy. Everybody can really say what they want to say. So mabubwisit lang talaga tayo, aasarin lang talaga tayo, ganyan. So even the distasteful na ginawa ni Vice Ganda, wala tayong magagawa, yun yung trip niya ganyan. Ngayon, kung gusto natin na maramdaman ni Vice Ganda yung yung lakas natin, the best way to do that is to really to boycott her, to boycott his products. Di ba, huwag na kayo bumili ng Vice Cosmetics, Diyos ko. Iba na lang.
So, ang rest back dyan talaga kay Vice Ganda is mag-ano. Ang rest back sa kanya is really to, ano, no, to... Diba? Finally, nag-live na si Joey. Ayan, walang modo yan si Vice matagal na. Ever Bilena na lang, sabi ni Jim. Hindi maingay, worried lang ako, baka ma-carbon monoxide poisoning ka if nakapark tapos AC is on. Ayan, hindi pinatay ko na nga, tapos malamig pa naman. Binuksan ko ng unti yung bintana. Ayan. Anong product niya? Meron siyang makeup line yung Vice Cosmetics. Cloud chasing yan si Yumi, ginagamit si Miss Joey. Ay naku, grabe. Alam mo, I am really, parang utterly disappointed. I kinda felt na ganyan nga siya. Pero parang sobrang low. Sobrang low. Si Vice magaling magbigay ng wisdom or life advice at the same time, nanlalait siya sa show niya. Hindi ko gets yung humility niya. We miss you, Ate Joey, back to RTO, kaya di ako makasubaybay ng makasubaybay nung work from home pa ako, sabi ni Forrest. Hi Joey, how's Davao? Wala pa ako sa Davao. Wala pa, parang next week pa lang ako, this week pa lang ako pupunta. May mga kailangan pa kasi akong tapusin eh. Solicitor General din si Yumi, pang-divert din sa Nyanyok sa Maisog. Ay nako, marami talagang issue yan.